Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chimpo Masagariciano, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na tingnan natin ang gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of October 9 hanggang October 15 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? Tingnan natin anong energy or kaganapan sa buhay mga ating masasagap. So, guys, this reading is a journey reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo, siksik liglig nag-uumapawan balik sa inyo. Just nang bahala magbalik sa inyo ng inyong mabuting kalooban. Maraming salamat. So, umpisahan na natin ang laban. Angel Spirit Messages for the sign of Capricorn. Ano ang pinaka-messages sa'yo ng ating mga gabay? There's a Knight of Wands, no? There's a final push. Or sinasabi na resilience, no? Kailangan mong kumikilos, gumagalaw, pero tahimik lang. Diba? Kumbaga, hindi mo kailangan pangalandakan sa kanila kung ano man yung ginagawa mo. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, mas magandang nananahimik kumbaga, nananahimik tayo na nagsasucess tayo, no? So, let's see what is additional messages. And of course, there's a chariot card. There's an actions. Or there's a time, no? Meron ako nakikita na time dito. So, ibig sabihin, this is the time na kailangan nyo ng kumilos gumalaw, no? At kailangan nyo maging aware. Let's see what is additional messages. And of course, there's a five of Pentacles in reverse, recovery. Pagdating sa finances, makaka-recover ka na raw. At unti-unti ka nang makaka-recover, no? At makakabangon muli. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a Four of Cups. Re-evaluate or analyze, no? Bago mo tanggapin yung isang offer, kailangan mo pag-isipan na maraming beses para wala kang pagsisisihan sa huli. Additional messages. And of course, there's a Five of Swords. Kumbaga, there's a fair fight. May patas na laban dito na sinasabi dito na maging aware ka sa mga binibitawan mong salita or sa mga binibigyan mo ng information, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo para kumbaga, less tayo sa sabotage, sa mga gano'n. Kaya, maging aware ka. Because there's a wheel of fortune. Kumbaga, there's a wheel of God na sinasabi na mukhang there's a turning event or something na mukhang papasok na yung swerte sa inyo, no? And there is a good luck and bless. And of course, what is the Knight of Wands? What is the Knight of Wands? There's a Moon card. Ibig sabihin dito, there's a truth reveal or something revelation, no? Kumbaga yung bigla, kumbaga, alam nyo guys, tahimik kayo kumikilos, tahimik kayo gumagalaw, tahimik kayo nagtatrabaho, tahimik kayong gumagawa ng mga bagay na, kumbaga, may isa sa katuparan nyo, diba? The Moon card represent, parang, ano siya eh, kumbaga silent warrior na, kumbaga at the end of the time, bigla na lang silang bibiglain na, kumbaga nandun ka na sa success na yon. Kumbaga the Moon is a dreams, kumbaga dreams and of course, sinasabi dito, kumbaga yung mga pangarap mo na biglang pasabog, ganon. Bigla sila magugulat ng yung revelasyon. Ganon siya, T. So, what is a Chariot card? And of course, there's a judgment, no? Kumbaga, there's an awakening. So, this is the moment na kailangan mo ng kumilos, gumalaw, at yung mga ways, no, how to carry things out, diba? So, what is the Five of Pentacles in reverse? And of course, there's a Palace of Cups, no? There's some information na magdadala sa'yo ng happiness, no? Kumbaga, kalooban to ng tuloy-tuloy na kaligayahan, nag-uumapaw na kaligayahan. And of course, there's a Four of Cups. And of course, sinasabi dito with that High Priestess, there's an unexpected moment on unspoken daw. So, ibig sabihin, nandun na tayo. So, may mga bagay na hindi pa nasasabi, hindi pa nailalahad, or something na parang
may nakatagong eksena or there's a hidden agenda or hidden enemies, no? Kailangan i-evaluate or i-analyze mo bago ka mag-take ng actions, di ba? So, what is the Five of Swords? See, I told you. Kumbaga sinasabi niya, maging aware ka sa mga binibitawan ng salita dito kasi there's a Seven of Swords, there's a cheating or lying on you or sneakiness, no? Kumbaga may sumusubaybay at mayroon taong kumukuha ng information sa'yo tapos chinichika or minamarites sa iba. Diba? Sinasabi sa'yo dito, maging aware ka sa mga tao sa paligid mo. Diba? And of course, there's a Queen of Cups. There's an healing. Magkakaroon ka raw ng healing in all aspects. Additional messages. Nine of Wands and the Moon card. And of course, there's a Tree of Life. Ibig sabihin dito talagang kaakibat talaga ng buhay mo, no? Ang mga sanga-sanga ng mangyayari sa buhay. Kumbaga, kumbaga may ugat talaga ng eksena. Di ba sinasabi sa'yo dito, kung sino ang punot, siya ang bunga. Parang gano'n. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kung hindi magsisimula sa'yo, wala ka magiging branches, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, galingan mo sa pagyabong kasi sa'yo magsisimula ang pagbabago sa buhay ng pamilya mo at sa buhay mo. So, what is the Chariot card and the Judgment? And of course, there's a Queen of Wands, stability. Magkakaroon ka daw ng stability and control dito. So, sinasabi sa'yo dito na confident, no? Kailangan maging aware ka. This is the time na parang ginising ka sa katotohanan ng mga bagay na sa paligid mo na hindi mo kailangan i-open or hindi mo kailangan i-elaborate sa kanila yung every step or information na ginagawa mo, no? Mas maganda yung tahimik tayo, nagtatrabaho tayo, gumagalaw. Yung success na lang yung mismo nag-iingay sa atin. So, what is the Five of Coin in reverse and the Palace of Coin? Ang Palace of Cups. Because there's a full card, no? There's a leap of faith. There's a new beginning in God's will. Kumbaga, there's a step by step, no? At the same time, there's a Two of Swords. There's a decision. Kailangan mo mag-decision dito, no? Na yung magsisilbing kaligayahan mo, yung katahimikan mo. Ay, because the new beginning, wag ka nagtitiwala, lalo-lalo na sa mga sa paligid mo. Kasi hindi mo alam kung totoo or peke or something or impostor or nagmamaskara lang sila ng eming kinis. So, gano'n, diba? Kailangan maging aware ka lang. And of course, there is a Four of Cups and the High Priestess. And of course, there is the Queen of Swords, no? Bigger picture. Kailangan alam mo na kagad yung patahaking mong eksena. The Two of Wands. There's a decision. Alam mo na, okay. Pag ako pumunta dyan sa isang eksena na yan, o pag dyan ako nagdedesisyon at kinuha ko yung opportunity na yan, alam ko mapapahamak ako. Parang gano'n, nakikita mo na yung possibilities, no? So, let's see what is the Five of Swords and the Seven of Swords. Parang ano ka na dito mulat ka na bigla parang mulat ka na alam ko na yan. So, let's see the Four of Wands represent a celebration, no? Kumbaga, naging aware ka. Kumbaga, alam mo na yung mga nangyayari sa paligid mo, kumbaga may mga taong nang ginagamit ka or may mga taong nagsisinungaling behind your back o yung mga taong binabackstab ka. Aware ka na sa mga sa paligid mo. Kaya itong Four of Wands na sinasabi celebration is coming in for you kasi na alam mo na yung way and of course alam mo na yung strategy. Kumbaga there's a wedding, a union or there's a celebration or strategy, diba? So what is the Wheel of Fortune and the Queen of Cups? And of course, there's a Ten of Cups. There's a happiness, no? Ito yung magdadala sa'yo ng happiness in general, in all aspect, no? Pangkalahatan tong kaligayahan na to. Kasi umikot na yung turning event or turning point na sinasabi sa'yo dito na umikot na yung kapalaran na alam mo na yung formula, o alam mo na yung shortcut or something na nagbigay sa'yo ng information na nagdala sa'yo sa tagumpay na yan. Diba? Mas maganda yung tahimik ka at binubuo mo yung mga plano mong walang may alam. Diba? Kumbaga, ikaw lang yung nagsisilbing parang protector and of course, a provider or something na kumbaga, ikaw yung ma-manage ng buhay mo or mga bagay na ginagawa mo para may isa katuparan mo. Diba? So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is sa Palace of Coins. So, see, there's a siksik diglig na guumapaw na magandang kapalaran na itatadahan sa'yo, ay lalakad sa'yo ng Diyos, no? See, the temperance, sa perfect timing and divine timing is here. So, ibig sabihin dito na, kumbaga nakalaan na kumbaga nakalaan na yung mga bagay na para sa'yo. So, i-unfold mo na lang kung paano mo siya may isa sa katuparan.
And of course, sinasabi dito by the devil card na kumbaga there's a discipline, temptation, abusive, greedy or something na kailangan maging aware ka, no? Kung mawala ka dito sa mga negativities. Kasi hindi ka makawala eh. So, ibig sabihin dito, kailangan mo makawala sa paligid mo na nagbibigay sa iyo ng blockages, no? Kumbaga sinasabi dito, maging aware ka. What is additional messages for the devil card? And of course, there's an Empress card, a revert, no? Kumbaga, ito yung magsisilbing panibagong eksena mo. So, sinasabi sa'yo dito, maging aware ka sa mga toxicities, sa mga negativities, dapat marunong ka mag-set ng boundaries para hindi nakakapag-attract sa'yo at hindi mo na i-apply yan sa buhay mo. So, let's see what is additional messages for Love Oracle card. For Love Oracle card, in the spirit, a karmic relationship. Or some of you may talagang kaugnayan sa karmic relationship. Kumbaga, give you information about sa karmic relationship. There's a lessons, no? Letting go and loving you. Some of you guys ganon. Kumbaga, may mga pinagdadaan na pagdating sa karmic relationship. Pag ikaw ay nasa karmic relationship, maraming problema, kumbaga maraming pinagdadaanan, family issues, kumbaga marami kayong pagdadaanan with your relationship, no? Lahat ng aspeto pagdadaanan nyo kapag kasama kayo sa karmic relationship. Pero at the end of the time, kapag yan na kumbaga napagtagumpayan mo, no? Kumbaga ito ay paalala ng ating divine na pag napagtagumpayan mo yan, wala nang kahit na sino ang makakasira sa inyo. Kasi alam mo kung bakit? Binuo kayo ng divinity. Binuo kayo ng pure positivity and of course ng ating mga gabay, no? Ng ating spiritual, no? Kasi meron kayong spiritual connection dito eh. Kapag karmic relationship kayo, there's a spiritual connections, nakaakibat dyan. Marami rin kayong pagdadaanan about sa spirituality. Yung paniniwala nyo, pananampalataya nyo, susubukin din kayo dyan. Maraming source ng karmic relationship, kaya maging aware ha. Kapag karmic relationship, diyan yan titingnan pati sa relasyon, pagpera, pag-ibig, pamilya. Lahat yan kaakibat niyan yan. Kaya pag natagumpayan nyo yan, magiging maganda na ang daloy ng eksena sa inyo. Maniwala kayo. Additional messages. And of course, there's an act, no? There's a breakup and separation. Some of you, no? Kumbaga, nagkahiwalay na, nagkabalikan, gano'n. Or some of you guys, there's a abandonment. Or some of you, there's a stop the pattern. Parang pinutol nyo na yung pattern na yon, no? And of course, there's an addiction. I told you, there's a devil energy. Some of you, there's an addiction by finances or addiction by work. Marami kasi pinagkukuhanan ng addictions. No, ibig sabihin dito, kayo yung nagsisilbing blockages sa inyo. Kaya kailangan ma-release nyo to, no? So, let's see what is the yin and yang oracle card. What is the yin and yang oracle card? Okay, angel spirit guides. Give me the information. There's a facade. Some of you, mayroon dyan nagbabalat kayo. Mayroon dyan na parang yung paniniwala nyo, di ba? And of course, sinasabi din dito guys, there's a faith, di ba? I told you, di ba, intervention. Kumbaga dito susubukan ng pananampalataya at paniniwala nyo. No, maraming signs of synchronicities na ihahatid sa'yo ng ating angel spirit. Kaya pala there's a success no behind. Magkakaroon ka ng success, silent success, no? Kumbaga, magkakaroon ka ng success and happiness dito, pero lahat pala niyan, no, kaakibat ng karmic relationship. And of course, there's a self-worth and expectation, no? Doon niyo makikita rin yung kahalagahan sa sarili nyo. So, let's see what is the angel's number. What is the angel's number, angel spirit guys? There's a 12-12. I am focused. So, ibig sabihin, pag nagpakita sa angel's number na 12-12, mag-focus kayo sa ginagawa nyo, no? Kailangan walang distraction, walang gulo na mangyayari sa pagdating sa mga thoughts and of course, work nyo. And of course, sinasabi na 12-12, stay focused on your best possible future and remain optimistic and throughout the entire journey.
Your angels are right behind you as you turn your dreams into reality. See? Kumbaga sinasabi dito, tinutulungan ka ng ating angel spirit na unti-unti mo matupad yung mga pangarap mo, yung unti-unti matupad yung mga plano mo. No, nandito yung mga seventh archangels, mga gabay na tumutulong sa'yo, rather ang ating Panginoon, ang ating Jesus Christ, ang ating Ama na gumagabay sa atin at ang ating ina na si Mama Mary na tuloy-tuloy ang paggabay sa'yo na para maisakatuparan mo yung mga pangarap mo. Sinasabi din sa'yo dito na kailangan mo maging, ma-maintain mo yung positive attitudes and positive energies to attract more positive outcome. No? Kailangan mo lang maging optimistic in all of the time. So, let's see what is additional messages. So, what is the angel's messages? At the same time, there's a star pattern. Ibig sabihin dito, there's a protections, no? Honor, energy, protections, loyalty, safety, and trust, no? Kumbaga sinasabi dito na you are being protected and magtiwala ka lang, no? Sa ating angel spirit, ating spirit na safe ka sa mga pinagagawa mo or ipaggagawa sa iyo ng ating angel spirit. And of course, sinasabi dito, there's a soul gift. O, see? I told you, there's a karmic relationship na soul connections, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na tinitrain ka ni God, inaalam ni God kung kaya mo ba yung mga pagsubok na ilalaan sa inyong dalawa. And the same time, it's time to step up, no? Kailangan yung humakbang at kailangan yung bumangon. Ganun talaga sa relationship eh. Even sa sarili mo, no? Kailangan yung makabangon at makaahon. So, let's see what is additional messages for the chakra. Mysticism. So, ibig sabihin dito, maraming misteryo, maraming mga kababalaghang nangyari sa inyo. Some of you nakakulam, na barang, na gayuma, or something na usog, or something na about sa mysticism na maraming misteryo. No? What is additional chakra? And of course, guys, there's an instinct. Listen to your instinct and intuition. Alam nyo, guys, yung energy natin, it's all about spirituality. No? Ang lakas ng energy, it's all about spirituality. So, sinasabi sa'yo dito, magdasal ka, ha? At magmuni-muni. Mag-meditate, mag-contemplate. Sinasabi sa'yo dito na kailangan mo ng spirit guides. Kailangan mo magkaroon ng connection sa ating mga gabay. Nako guys, kapag natuto kayo magkaroon ng connection sa ating mga gabay, nako, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon kayo ng success in all matters, no? In all times, in all or in all general, ganon. So what is the Monsology? Pero kung sinasabi dito, there's don't let your past hold you back. Isa pa yan. Wag nyo raw babalikan yung mga bagay na nakakaraan na. Kasi nagsisilbing blockages yun na, ha? At the same time, let's see, a time to give rather than take. Mas maganda yung tayo nagbibigay ng oras at panahon kaysa tayo nanghihingi or nagpiplease ng oras at panahon ng ibang tao. And because there is an expect the powerful change. Mag-expect ka ng bigla ang pagbabago, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, ilalahad at bibigay si ni God yung mga bagay na hindi mo ine-expect. See, yung ang akala mo hindi ka na makakaalis sa sitwasyon, akala mo ganun na lang. Yung bilang pipitikin ka ni God na parang, pak, diba? Bilang binago yung buhay mo. So, there's a possibility na magkakagano ng eksena, ha? So, what is the Romance Angels? Kasi hindi mo alam, the Wheel of Fortune is here. Hindi mo alam kung paano pa iikutin ni God yung swerte sa buhay mo. No, gawin mo sentro yung mga ng ating Panginoon, God, rather si God, ang ating mga gabay. Nako, Diyos ko, possibility talaga na magkakaroon ka ng magandang buhay dito. Kasi, kumbaga, kapag nag-align ka talaga ng spiritual sa buhay mo, maraming possibility na makakaranas ka ng mga pagsubok. Pero yung pagsubok na yan, pagkatapos niyan, success na yan. Sinasabi rin sa'yo dito, there's a Romance Angels. Let go of control issues. Isa pa yan. Allow this situation to unfold naturally. Hindi mo kailangan pilitin. O hindi mo kailangan manduhan, hindi mo kailangan i-please, no, na mangyari yung bagay na mangyayari. 'Di ba? Mas maganda yung mangyayari siya ayon sa kalooban ng Diyos. 'Di ba? Alam niyo guys, mas maganda yung plano ni God. Kapag alam mo yung parang yung pinlano mo hindi natupad pero bigla ka pipitikin ng eksena na yung pala, may mas maganda plano si God sa'yo. So, what is the energy?
And of course, there is a first chakra Archangel Michael. Isa pa to, si Archangel Michael. Ginagabayan ka, di ba? Pinuproteksyonan ka. Kaya mapapansin mo, may mga bagay na kumbaga lugmok ka na biglang may taong puprotect o may taong ibibigay sa iyo lisigad na instrumento para tulungan ka. Di ba? Yung possible na gipit ka na. Tapos biglang may bless in disguise blessing. And of course, the women holding a coin. Kumbaga, meron ditong babae na kumbaga, magaling humawak ng finances, no? O may swerte. Some of you guys may mga balot kayo, no? Kumbaga, yung mga pinanganak na may balot, no? Sa ulo, nung pinanganak siya, no? Yun yung mga, gamitin niyo yun, ha? Yung balot na yun, paano yung, kumbaga, charm yun, pampaswerte yun, ha? May pampaswerte yun talaga. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a doubt, no? Kumbaga, sinasabi dito, i-release mo yung mga bagay na, kumbaga, yung mga bagay na pinangihinayangan mo, yung mga bagay na, kumbaga, nag-aalinlangan ka, di ba? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na, ibibigay sa'yo ni God lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. And of course, there's a balance. Ang doubt kasi pag nagkakaroon ka ng doubt, parang yung faith mo is kumbaga alinlangan. So ibig sabihin dito na kailangan mo i-release yung doubt, no? Para at least yung faith is buong-buo. And of course, there's a balance. Kailangan mo maging balance. So what is additional messages? And of course, guys, there's a spiritual teacher. So, some of you, kumbaga nakakatulong ka, nakakapag-inspire ka ng mga tao sa paligid mo. Kumbaga natutulungan mo sila about sa spirituality. Alam nyo, guys, ang lakas ng energy na about sa spiritual to. No? What is additional messages? Spiritual guide to, guys. And self-inventory, no? Parang pinalalakas at parang inaano kay, parang dinadagdag yung mga kaalaman mo, no? What is Archangel Michael messages? What is Archangel Michael messages? Your home is protected by angels. So some of you, yung inyong tahanan daw, pinoprotektahan ni Archangel Michael. And of course, Archangel Michael to help you this situation. No? At tinutulungan ka ni Archangel Michael sa sitwasyon mo. Archangel Michael is here. Spiritual guidance. So, what is Archangel Raphael? Hydration. Some of you, kumbaga, uhaw ka or nauuhaw ka sa mga possibilities, sa mga bagay-bagay. Hydration, kumbaga, sinasabi dito, maraming klase kasing hydration sa tubig. Or some of you, baka hydration, kumbaga, uhaw ka sa mga bagay na gusto mong maranasan. So, sinasabi dito sa'yo na, kumbaga, lumapit ka sa kanila na, kumbaga, kumbaga, parang, aanuhin yung uhaw mo, no? Parang ganon. Or some of you, kailangan nyo talaga uminom na maraming tubig, no? So, what is the Jesus loving quotes? And of course, be good at comfort and you have faith has made you well. So, ibig sabihin talaga yung pananampalataya at tiwala nyo talaga, no? Kumbaga yung magsisilbing nyo kumbaga kabuuan nyo. So, what is the messages of life? And of course, there's a growing. Let's see, guys. What is what does it mean? Today, I understand that I am here to learn, to discover, and grow. When I nourish myself with my inner light, my inner divinity grows. When I study the message that life brings me, I am improved in the eyes of God. When I strike a balance between the material and spiritual worlds, I am freed of inner conflicts. In this way, I grow my own soul. So see, pinalawak ka talaga ng mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo about sa spiritual. No, kumaga hindi lang sa material, about sa spiritual na talagang may kaugnayan sila sa isa't isa. No? There's a soul connections and of course sinasabi sa dito na kailangan mong matutunan maging balanse in all aspect. No? Tandaan mo, ang tanging gabay mo ang magsisilbing talagang katuparan sa mga pangarap mo. Yan ang makakatulong sa'yo. Paano kang makausad at makaalis sa mga bagay na pinagdadaanan mo. So guys, this reading is a weekly gabay for the month of
October 9 hanggang October 15 for the sign of Capricorn. This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Diyos nang bahala magbalik sa inyo, nakabutihan nyo. Maraming salamat po. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, comment down below your full name, birthday, and of course, location nyo kung asan man kayo sulok ng mundo para sa susunod na reading natin, baka energy nyo na ang mahagilap at masagap ng ating mga gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!